Tanawan ninyo ang pattern sa pagnanakaw sa administrasyon ngayon, guys, ha. Simulan natin kung bakit umalis si VP Sara sa administrasyon. Unang-una, sabi ni VP Sara, nagpa-interview siya sa media. Pinablik niya yung reason kung bakit nag-resign siya. Una, hindi na niya kaya yung korupsyon na nangyari sa administrasyon. Isiniwalat niya kung paano nangyari ang systematic na korupsyon. Una, sa DepEd. DepEd pa lang ito, ha. Hindi pa natin isali yung korupsyon sa flood control na pinakamalaking korupsyon sa bansa natin ngayon. Sabi ni VP Sara, nasa DepEd, ang hiningi niya na budget, mga more or less 5 billion para sa classroom repair o sa construction ng mga classroom na mga kulang na mga classroom. Nabigla si VP Sara kasi mayroong idinagdag right after approval sa sa Congress at saka sa Senate. Hindi ko alam kung sa Senate kasali ba, basta right after approval doon sa final pag-release na sa final budget, mayroon nang naka-insert na 10 billion. So nagiging 15 billion yung budget sa classroom repair, which is hindi yun ang hiningi ni VP Sara. So ang gusto lang ni VP Sara ay yung 5 billion kasi yun lang po ang naka-allocate at based yun sa pinag-aralan nila na ito ang gagawin na paaralan o i-construct sa isang taon. Now, right after sa approval, anong nangyari? Hindi po ba sabi ni VP Sara na mayroong mga congressman na nagpunta doon at sinabi na kunin nila yung saka nila? Sinabi ni VP Sara, di ba, na nangyari na ang ganyang kalakaran. Yung mga in-insert nila ay kukunin nila. Sabi ni VP Sara, hindi pwede yan. Kasi para sa classroom ito. Hindi pumayag si VP Sara. So ano ang nangyari kay VP Sara? Kasi wala silang nakikitang corruption sa budget ni VP Sara. Yung mga maliquidate na budget talaga. Doon nila tinira sa confidential fund. So kasi si VP Sara ay hindi sumang-ayon sa kanilang kalakaran ng pagnanakaw, gusto nilang i-remove si VP Sara. Dati pa nagsabi si VP Sara na talagang i-impeach sila. Deny ng deny si Bongbong Marcos at ang House na walang pinag-uusapan na impeachment. Pero sabi na ni VP Sara na meron nang nakarating sa kanya na pinag-usapan yung impeachment at i-impeach siya ng dahil lang sa confidential fund. So diyan tinira si VP Sara sa confidential fund kasi walang liquidation na proper. Mga walang resibo talaga. Mga acknowledgement receipt lang ata yung ipakita kasi nga confidential fund. Yung may mga intel dyan, may mga nakasalalay na buhay sa mga intelligent na kinuha na mga taong nagtrabaho dyan. So, nasa batas yan. Sabi ni VP Sara, hindi siya pwedeng sumagot in public, lalo na doon sa hearing sa Congress, kasi mayroong batas dyan about sa confidential fund. Kasi kaya sabi niya, sasagutin niya sa proper forum. Now, siniwalat na ni VP Sara kung sino ang may hawak ng budget at nag-approve ng budget. Sabi niya, 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Saldico at saka si Romualdez. Sila yung nagplano, nag-insert ng mga budget, nag-approve. Pero, sino ang nag-final approve? Si Bongbong Marcos. Hindi yan ma-aprobahan o hindi yan ma-release ang budget sa isang taon kung hindi yan i-approve ni Bongbong Marcos. Kaya minsan, sa ibang presidente, sa nagraang mga presidente, lalo na ni Pangulong Duterte, i-veto na yung budget kasi nakita niya na maraming in-insert na hindi na tama, kaya i-veto niya agad. Pero si Bongbong Marcos, walang veto-veto, approve agad. Tapos,
pangalawang suna ni Bongbong Marcos, di ba, binida niya yung flood control. Alam na natin na meron ng korupsyon kaya umalis na si VP Sara. Pero si Bongbong Marcos, ibinida niya yung flood control na 5,000 plus entire Philippines daw at ongoing pa yung iba. Right after sa suna ni Bongbong Marcos, pinatunayan ng kalikasan na nagsinungaling si Bongbong Marcos. Binaha ang Manila at nanawagan ang taong bayan kung nasaan ba talaga ang 5,000 plus na 500 na flood control sa Pilipinas. Anong sagot ni Bongbong Marcos? Andiyan. Andiyan ang flood control na overwhelmed lang at nabangga pa ng barko kaya binaha ang Manila. Instead na busisiin ni Bongbong Marcos kung ano ba talaga ang nangyari, bakit binaha pa rin tayo. Despite sa ganyan kalaki na budget sa flood control, 1 billion a day. So 1 billion plus a day ang budget ng flood control, pero bakit binaha pa rin ang Pilipinas pero walang investigasyon na nangyari? In fact, dinefend pa ni Bongbong Marcos. Siya pa yung parang galit sa taong bayan kung bakit hinahanap pa natin yung flood control. Na andyan yung flood control, sabi niya. Diba? Ngayon, sa 2025 budget, maraming napakalaking issue. Ang buong Pilipinas nagulantang sa napakalaking corruption at sinabi pa ng iba ng mga ibang congressman na ito na ang pinakamalaking corruption sa buong history ng Pilipinas na ginawa ng administrasyon Bongbong Marcos. Kasi inapprove ni Bongbong Marcos yung mga in-insert nila ni Zaldico. Sabi ng iba, meron silang mga USB to prove na kung sino yung mga nag-insert ng mga budget. Hindi pa rin naniwala si Bongbong Marcos. I-defend pa rin niya ang budget ng 2025 na inapprove niya at sinisi pa niya si Pangulong Duterte sa pagsiwalat ni Pangulong Duterte sa korupsyon na ginawa ng kanyang administrasyon, lalo na sa Congress. Sabi niya, nagsinungaling ang dating Pangulo kasi alam ng dating Pangulo kung ano ang sistema sa pag-approve ng budget. Yes, kaya nga naniwala ang taong bayan kay Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte kung ano yung sistema. Kasi kaya dati sa panahon ni Pangulong Duterte, vinito niya yung mga in-insert, vinito niya yung budget kaya hindi nakalusot. Pero sa'yo, ipagtanggol mo pa. O ngayon, nag-file ng kaso ang kabilang panig, mga Duterte supporters. Nag-file ng motion to disqualify or talagang hindi na ipatuloy yung budget ng 2025 dahil sa corruption. Ngayon, merong mga ebidensya, merong nagsabi na mga mayor, si Mayor Magalong nagsabi na merong corruption na nangyari at meron ng mga mayor na nagsabi na ganito ganyan at sino yung kasabwat at sino yung leader sa corruption. Ngayon, iniimbestigahan. Sa suna mo, sa 2025, pangatlong suna mo. Sinabi, ngayon mo na sinabi, mahiya naman kayo. What? Mahiya naman kayong magnanakaw. Kasali ka, Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo, Bongbong Marcos. Yan lang ang sasabihin mo. Tingnan mo yung ginawa ng mga congressman pag sabi mong mahiya naman kayo. Pumalakpak sila, wow, tumayo pa sila, wow, ganito lang, mahiya lang kami, wala kaming panagutan. Imagine, yan lang, mahiya naman kayo, tapos sabi mo pa na iimbestigahan mo. Ngayon na meron nang nag-imbestiga, inilagay na sa Blue Ribbon, sa Senate Blue Ribbon si Rodante Marcolita at meron nang nagsiwalat, nagsabi kung sino yung kasabwat dyan, biglang papalitan ang Senate President at yung Blue Ribbon Committee. Very systematic. At now, i-defend mo pa si Martin Romualdez na mayroon nang nagsabi yung star witness na nagsabi na si Martin Romualdez tapos dinefend mo pa si Martin Romualdez. It means kasabwat ka, Bongbong Marcos.